And then, ito yung pinaka-importante, listen to your body. Halimbawa, hindi lang sa tiyan ang gutom. Hindi ako gutom eh. Pero nahihilo ka. Sumasakit ang ulo. Nanlalata. First, sip your electrolytes. In 30 minutes, hindi na bago, gutom na po yun. If you're going to do the low carb, usually yan yung mga nararamdaman nila. Dok, nanlalata ako. Sip your electrolytes. Nawawala. Kung hindi nawala, ay, gutom na yan. Because many of patient na naglo-low carb, hindi na nagugutom. The usual na mga Filipino, no? 6 times kumakain. Naka-record na yan. Breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, midnight snack. 6 times. O, di ba? O, meron pa, sumosobra. 8 times. Bakit? After 1 hour, gusto pa. Gugutom pa ulit. Yan ang problem sa mga high carbs. Kaya yung mga pasyente ko, alam mo pinapayo ko, huwag po kayong tumambay sa kitchen. Kasi pagka nasa kitchen kayo, hindi kayo gutom, makakita kayo ng pagkain, anong ginagawa? Kakain. Di ba? Yung iba naman, sayang, tira, sayang. Busog ka na, kinain mo pa. Actually, natutunan ko yung yung sayang. Bata pa ako. Pag may mumu pa nga na butil ng kanin, papaluin ka. Hindi naman kamay ang pinampapalo sa amin, no? Tsinela, sinturon, kung ano yung madampot. Kung may patpat doon, kaya masipag ako, naglilinis ako eh. Para walang mahawakang bagay. Kaso, yung hangir ang nakukuha. Pakasakit nun. Naabutan ko po yung mga ganyang discipline. Kaya naiintindihan ko yung sobra. Kaya ang tip dyan, kukuha lang kayo yung kaya nyong ubusin. Sa amoy pa lang ng pagkain, ang sarap. Napapadami ang kuha. Pwede naman kayo kumuha ng extra if hindi pa kayo na-satisfied. Basta kumuha kayo ng portion na makakain nyo lang. Hindi dahil sa malaki ang tiyan, malaki ang katawan nyo, malaki din ang kukunin nyo. Hindi yun. Wala po doon yan. Okay? So, from 93 kilograms si Doc Bry, down to 61 kilogram. Sedentary noon, ngayon nagmamarathon, nagtatriathlon, lumalangoy, Hindi ako marunong lumangoy noon. 40 years old ako natuto. Nag-aral lang akong lumangoy. Ngayon, dagat na lalangoy ko na. Okay? So, ang katawan naman natin is very, natuturuan. In any age, eto pa. May senior akong patient, 60 years old. Ang complaint niya, kumukulubot. Natural, di ba? 60. Sa tingin nyo, hindi ba kukulubot? Kukulubot. Pero nag-low carb. Pumayat. So yung mataba, pumayat, anong mangyayari? Law-law na. Dok, anong gagawin ko? Anong sagot? Ayun. Anong exercise? Pangalawang option yon. Mamimili lang naman kayo dyan eh. May panggastos o dun sa wala? Okay.
Sa wala, do resistance exercise. Dok naman, senior na ako. Pagbubuhatin mo pa ba ako ng dumbbell? Alam niyo ho ba, ang age has no limit sa resistance. Walang age limit. Sayang, may video ako ng 80 years old, nagda-dumbbell. Zumba is a cardio. Kung gusto nyo mag-firm ang mga nagsasag yung skin, do some resistance exercise. Actually, ang resistance can improve your metabolism. Pag mga 35 years old and above, bumabagsak na ang metabolism ninyo. Kaya kahit na anong tipid niyong kain, bakit tumataba pa rin ako? Tama ba? Ayan, example, hindi na nga ako kumakain. Bakit tumataba pa rin ako? Sigurado yan, puro starch yung kinakain. Kahit konti yan, talagang aalsa kayo. Okay? Halimbawa, mga gulay na nasa ilalim ng lupa. These are, ang tingin natin, healthy ang mga vegetable. Pero if you're diabetic, no, mga gulay na sa ilalim ng lupa, nagpapataas ng sugar. Starchy vegetable mga yan. So, you eat non-starchy vegetable. Ano yung mga yan? Gulay na sa ibabaw. Non-starchy vegetable po yan. Okay? Pagka wala kayong diabetes, yes, you can consume vegetables. Pero priority natin is protein and healthy fats. Pag dyan kayo nag-focus, yung satiety natin, turn on. Ibig sabihin, mas mabilis mabusog, matagal magutom. Kung protein, healthy fats kayo nag-prioritize. Pero kung puro kayo carbohydrates, every hour, every 2 hours, gutom. Umiinit ang ulo. Naranasan ko yan, no? Election. Naglo-low carb na ako. Election. Haba ng pila. Pag tanghali ka, abutin ka ng hapon. Mga katabi ko, Kuya, kakain lang ako save mo ako dito sa pila. Yan na yung nagiging uuwi mo na, naka-reserve yung pila kasi gutom. Ako, hindi pa ako nagbe-breakfast. Usually, ang first meal ko, lunch, 12. Per that time, nasa 1 p.m. na, wala lang. Hihintayin ko talaga. Wala akong nararamdaman na discomfort. Hindi ako gutom. So, hindi mainit ang ulo. Kaya alam mo na, pag mainit ang ulo, high carber ka, no? Puro ka only rice. Ayan na. Only bread. Alam niyo na, pagka mainitin ang ulo. Well, ang number 1, pag walang pera, mainit ulo. Ang daming nakangiti na, Pero sa pagdating sa pagkain, alam niyo na kung high carb o low carb. Mainitin ang ulo ang high carb. So, hindi naman siguro kayo mainit ang ulo, no? Kasi kakakain nyo lang eh. Wala. Thank you, Lord. Okay. You can follow me sa page, Dr. Brian Aubrey Castillo. May mga patient ako nanonood lang ng mga videos ko, gumagaling sila. Kaya nagtataka ako, nagpapakonsult, magaling na. Sabi mo, ba't kayo nagpapakonsult sa akin? Nakontrol mo na ang sugar mo. Yung doktor mo, tinanggal na yung gamot mo. So, bakit ka pa nagpapakonsult? Sabi niya, to add more regarding sa low carb, baka meron pa siyang namimiss. Kasi, when you do consultation sa mga advocate ng low carb, mga doktor na naniniwala sa low carb, specific para sa iyo yun. Yung mga napapanood niyo sa akin sa video, generalize po yun. So, specific para sa inyo yun. Kaya,
bago kayo magpakonsulta, isulat nyo na yung mga tanong nyo. Dahil isa-isahin sasagutin yan. Huwag niyong kakabisaduhin, nakakalimutan ninyo. Lalo na pagka ako maging sa akin kayo magpapakonsulta. Nakakalimutan lahat. Okay? So, if you have right mindset, kasi dyan magsisimula eh. Hindi naman yung nag-low carb ka kaagad eh. Ano ba ang goal mo sa health mo? Eh, Doc, wala naman akong sakit. Paano mo nalaman? Do you drink the right amount of water? Do you eat real foods? Do you sleep early? Diyan mo malalaman kung health. And of course, tingnan nyo ang weight ninyo. Kung wala sa BMI, although hindi lang BMI titingnan ninyo. The entirety ng health. Hindi lang physical, emotional, spiritual, kasama po yan. Okay. So, that ends. And if you have question, may mga question? Yes, sir. Okay, di ba yung ano po? Yung soft drinks na zero sugar po? Okay. So, pag-araw-araw po pa. Ay, po. Kasi daw ano ba eh. Kumbaga meron po ako napanood po Dok, na pwede naman daw kung zero sugar na araw-araw. Pero mag-exercise po parang. Okay. Coke Zero nga, no? So, pero pagka titingnan nyo yung ingredients niya, may sugar pa rin. Oh, kahit na nakalagay. Like yung may coffee na zero sugar nakalagay, pero pag tinimpla mo, oh yan, ba't ang tamis? It's a marketing strategy, no? Para tangkilikin. Pero alam niyo yung pinaka-healthy na drinks, yung walang kulay. Sprite daw, Sprite. Walang kulay eh. Okay, pagka tinikman mo, ininom mo, walang tamis. Pag may tamis, alam mo ng process na yun. Sparkling, yes. Okay naman ang sparkling kasi yung iba gusto yung madighay. Okay, yes, pwede na. Titingnan nyo yung ingredients. Kadalasan pag ang ingredients is more than 3, wag na. Kaya mga kape ninyo na 3 ang ingredient, may 15, 15, may 32 na ingredients, wag na yun. Ang herbal naman, supplement. Ano ang supplement? Ang ibig sabihin ng supplement is to supply what is lacking. Halimbawa, iron. Pababa ang red blood cells nyo. Magsusupplement tayo ng iron. Pababa ang calcium. Magsusupplement ng calcium. But if you have normal calcium, normal iron, do you think you will need supplement? No. Kaya hindi naman kailangan ng supplement. Kung kailangan talaga, ibibigay natin. So, paano mo malalaman? Pakuha kayo ng dugo. Alamin niyo kung mababa kayo ng ganito. Okay? Ano po? Yes po, Stora. Regarding po sa fasting, kung paano na-reverse yung, ano nangyari na reverse, this is reversal, for example, reverse. Pwede bang low carb lang without sa fasting? Okay. Nice question. Pwede daw ba mag-low carb na walang fasting For reversal. for the reversal of chronic diseases like diabetes? Sa akin, no, when you do low carb, kaakibat na niya ang fasting. When you do low carb properly, fasting parang domino effect. Magugulat ka na lang, uy, ba't hindi ako gutom? Alam niyo ho ba ang fasting? Ito yung tinatawag kong fountain of youth. Actually, many pastor do this. Mga
religious worker, they do fasting. Bakit? Para mas lumapit sa Panginoon. Right? Kasi napaka liwanag ng pag-iisip. So when you do proper low carb, hindi nyo na problemahin ang fasting. Magugulat na lang kayo, 10 a.m. na ako first meal ko, breakfast ko 10 a.m. Ang breakfast, hindi ibig sabihin yung time. Kaya ang tinawag na breakfast, why? It's the time you are breaking your fasting. So it's either 12 noon, 1 p.m., 2 p.m., doon ka mag-breakfast because you're breaking your fast. Yun. Wala sa time yan. Oy, agahan na, breakfast na. Diba? Kain ng kain yun. Pahingay nyo naman yung tiyan nyo. Pero ito yung sinasabi ko, listen to your body. When you start a low carb, sinasabi ko sa mga patient ko, eat when hungry. Kung 10 times ka magutom, kumain ka. Dok, pag 10 p.m., eat if you're hungry. Eventually, when you do low carb, dire-diretso, after 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks, magugulat na lang kayo, hindi na kayo nagugutom. So, dyan na. When you cut down those carbohydrates, high in carbohydrates or starchy foods, unti-unti lumiliit to. Pagka may mga love handles pa kayo dyan, sobra kayo sa carbohydrates. Hindi sa karne. Carbs yan. Pag binawasan nyo yan, magugulat kayo, lumiliit. May batchmate ako surgeon. Pagka nasa medical field, siyempre alam nila paano maging healthy. So bakit nila ako tinatanong? Paano maging healthy? Sabi ko, cut nyo lang sugar. Cut mo lang yung tinapay. Cut mo ang mga starchy foods. Siyempre, definitely out na ang junk. Chichirya. Kumain kayo ng real foods. Mag-focus kayo dyan. I-cut nyo yung mga carbohydrates and sugar. Magugulat kayo in 1 month, 2 months, or 3 months time, yung tiyan nyo lumiliit. Mas gumagaan. Kaya alam ko, mga naglo-low carb na nag-cheat, nag-gain ng weight. Overweight na, nag-gain pa. Pero sasabihin niya, Doc, 3 years na ako naglo-low carb. You are doing it wrong. May mali. Dapat kung overweight ka, naglulus ka pa ng weight, marireach mo yung BMI. And definitely, after doing, ang low carb is inflammatory foods. Ang fasting, yan yung fountain of youth, autophagy. Kinakain yung mga sirang cells. Kaya nagproproduce ng bago, autophagy. Then, ito ang isa pang hindi nyo dapat ihihiwalay, exercise. Gumana kayo Kailangan mag-resistance exercise, cardio. Sa mga obese, overweight, I recommend cardio 30 minutes daily. Huwag nyo nang sobrahan. Bakit? Mas more na nai-injured kayo. Kailangan, hindi ako nakapag-walking. Kailangan mga 2 hours ako mag-walk. Madalas nagkakaroon ng injury. So, instead of maging active, 1 buwan, 2 buwan, pahinga. Dahil may injury. Okay? You need to enjoy everything na ginagawa ninyo. Your nutrition, your fluids, fasting, and exercise. And, siyempre, tulog, sleep. Alam ko, pastora, palaging puyat. Kasi gumagawa ng sermon. Ang mas puyat daw, yung naglalagay sa PowerPoint. Kasi tapos na si pastor gumawa, siya naman daw. Kaya mas puyat yung tagagawa. Okay. So, kailangan natin
isalang-alang din ang tulog. Yan yung napapabayaan natin. Marami na napapabayaan. Bakit? Wala kayong nararamdaman. Once na may naramdaman na kayo, dun lang kayo na... Tapos, ang problem, hindi nyo alam saan kayo magsisimula. Anong gagawin ko? Ang taas ng sugar ko. Ang taas ng liver enzyme. Fatty liver na ako. Anong gagawin ko? Hindi nyo alam. Bakit? Eh, lahat ng pagkain nyo, puro delivery. Gutom ako. Oh. Grab. Tama ba? Yes. Mataginting na yes daw. Kaya alam nyo na ang lifestyle ninyo. It's because of yung generation ngayon is ano ba yan? Start ba dahil sa pandemic? No? Dinideliver kasi sa bahay, no? Doon nag-start. So ngayon, drive-thru, delivery. Okay. You need to learn how to cook. Ay, ito pa. Feeling ko hindi na natuturuan ng mga bata magluto. Okay? Pero natutuwa ako ngayon sa mga school, binabalik nila. Mayroon na may cooking ano sila eh. Kasi naalala ko nung high school ako. Ang intindi ko nga nung yung teacher ko sinabihan ako magdala ako ng isang kalan eh. Kalan ang dinala ko kasi isang kalan. Wow. Mali pala, sangkalan pala ang ano. Grabe. Nawaw, mali ako noon. So, wala akong idea kasi sa ano eh. Meron palang sangkalan. Eh, pagkaintindi ko, yung mabigat. Kalan. Sabi ko, ano meron pa bang dalawang kalan na dadalhin? Okay. So, at least ngayon, hopefully, yung mga anak ninyo, turuan ninyo magluto. Huwag palaging delivery or fast food. Okay? Question. So, Wala. hihina ba talaga pag nag-local? Yes! Nanghihina. Why? Sa akin kasi, sinubukan ko rin po yan. Buwan kasi tapos nung naglaro ko ng basketball, Nalata kayo, no? hindi ako makaano, parang... Nauupos. Oo, parang gusto sa... Hindi ako makasabay ganun. Natural lang po. Yes po. Kapag sanay ang katawan niyo sa carbohydrates as energy, pag tinanggal niyo yan, nalilito ang katawan. Hindi, yung sinasabi niyo po, kasi hindi ako minum nun eh. Yung parang, Electrolytes. Puro tubig lang ako, pero parang kulang. Kulang talaga po kasi once you do the low carb, ang kidney niyo naglalabas ng maraming asin. So malalata talaga ang katawan, you need to replenish it with electrolytes pa rin. Kaya kahit Ako kasi binalik ulit, sabi ko, correct, kasi ang gagawin, kakain ka ng carbs. Kung pagbalik sa carbs, ano binawasan ko po, wala na po ko sa gabi. Parang sa tanghali, tapos, pero hindi na siya madami. Balance lang po ang ginagawa ko. So, pwede pa rin na kinukuhaan yung energy sa carbohydrates. So, kadalasan pagka nag-consume ka ng isang bite nga lang bumabalik yung lakas Naranasan ko yan Totally walang carbohydrates. Talagang nanlata ako. Tatakbo ako pero mabagal. Hindi yung the usual na bilis ko. Pero nung kumagat ako ng pandesal, nawala yung nararamdaman kong panlalata. So, diniretso ko na talagang walang carbohydrates. It took me 1 month bago nag-adjust yung katawan ko. So, eventually, after 1 year, sumasali na kasi ako sa races After 1 year, nagpo-podium na ako. Na never kong na-experience yun paano? Ang laki-laki ko. Paano ako magkakaroon ng award na 1, 2, 3? Sa mga sports race, pag magaan ka, mas matuling ka. Pag mabigat ka, well, depende. Kung maiksi lang naman yung karera, kahit medyo malusog, matulin. Endurance ang ang pinag-uusapan naman pag sa
Kaya pagka nag-low carb, makaka-experience kayo ng discomfort. Kaya do not forget electrolytes. Listen to your body. So eat when hindi pa rin nawawala. And then, kung hindi pa rin nawawala ang discomfort, sigurado ako palagi kayo nagpupuyat. Kaya matutuwa ang pastor pagka naglo-low carb. Alam mo bakit? Aba, yung health ninyo, hindi kayo antukin. Nagagawa nyo yung mga dapat gawin nyo to serve. No? Kaya, change your lifestyle. Huwag na nating hintayin na meron tayong sakit. Kasi pag may mga chronic diseases, mas mahirap